Sa Galilea, sa ilalim ng mabigat na pamumuno ng mga Romano at nakalimutan ng mga nasa kapangyarihan, isang batang babae na walang pangalan ang tahimik na namumuhay, nag-iigib ng tubig, tumatahi ng damit at nakikibahagi sa mga gawain sa sinagoga. Sa itaas niya, nananatiling tahimik ang langit. Si Maria ay hinubog ng sinaunang tradisyon, puno ng inaasahan ng kalinisan, paggalang at pananampalataya. Bilang isang bata, natutunan niyang bigkasin ang Shema Israel. Lumaki siya sa Nazaret, isang tahimik na nayon sa mga burol ng mababang Galilea. Ang kanyang pagkakasundo sa kasal at kalaunan ang pag-aasawa kay Jose sa edad ng mga 12 hanggang 14 ay ayon sa kaugalian ng kanilang panahon. Ang kanyang malinis na katawan ang naging sisidlan ng isang banal na pangako. Nang ang banal na espiritu ang siyang nagdala ng pagbubuntis, nagbago ang lahat sa kanyang buhay, kahit hindi pa siya kinikilala ng mundo sa kanyang tunay na papel. Sa simula, hindi natin siya nakikitang kumikislap sa kabanalan, kundi isang totoong dalagita, takot, matapang at handang sumunod. Nang sabihin niya, "Ako'y alipin ng Panginoon," sa Lucas Kabanata 1, talata 38, tila huminto ang buong sanlibutan sa paghinga bilang paggalang. Hindi nagsimula ang kwento ni Maria sa liwanag mula sa langit o mga engrandeng tagpo. Nagsimula ito sa payak na araw-araw na pamumuhay ng isang batang babae na hindi kailanman inasahang magiging bahagi ng walang hanggang plano. Hindi agad siya itinampok ng Biblia bilang isang bayani. Sa halip, dahan-dahan siyang isinama sa kwento, halos nasa gilid lamang ng entablado. Bata pa siya pero ang puso niya ay puno na ng paggalang sa Diyos at sa mga aral na ipinamana ng kanyang pamilya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nakabase sa kababalaghan o himala, kundi sa mga panalangin araw-araw, sa katahimikan ng kanilang tahanan at sa mga sandali ng pagsamba tuwing pista sa Jerusalem. Sa Ebanghelyo ni Mateo, inilarawan si Jose bilang isang mabuting lalaki, kaanak ni Haring David. Hindi lang ito isang tala ng lahi, ito ay isang ugnayang espiritual. Upang kilalaning Mesyas si Jesus, kailangang may pinagmulan siya mula kay David, ang haring kilala sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kasundong pag-aasawa kay Jose, si Maria ay naging bahagi ng propetikong kwento kahit hindi niya hinangad ang karangalang iyon. Siya'y nanalig kahit hindi lubos na nauunawaan ang lahat. Nasa pananampalatayang iyon ang kanyang lakas, hindi dahil hindi siya nagtatanong, kundi dahil pinili niyang magtiwala kahit sa gitna ng pagkalito. Bilang isang batang babaeng Hudyo noong unang siglo, kakaunti lang ang kanyang oportunidad. Ang mundo niya ay binubuo ng tahanan, bakuran, pugon sa labas, balon ng nayon at ang sinagoga. Hindi siya tinuruan na magsalita sa harap ng maraming tao o ihanda sa posisyong espiritual. Ngunit ginulat ng Diyos ang lahat at inilagay ang walang hanggang salita sa sinapupunan ng isang babae na hindi kailanman itinuturing na mahalaga ng mundo. Hindi sa templo, trono o bahay ng pari bumaba ang banal na espiritu. Nangyari ito sa Nazaret. Kay Maria ito dumating, tahimik ang pagdating. Pati ang anghel ay tila nabigla sa mensaheng taglay niya. "Magalak ka, ikaw na kinalulugdan, sumasa iyo ang Panginoon," ayon sa Lucas Kabanata 1, talata 28. Sa kasaysayan, maraming nagtangkang ilarawan si Maria bilang isang perpektong nilalang na tila hindi maaabot. Ngunit may ibang larawan ang Biblia. Isang payak na dalagang mapagmatyag, nag-iisip, nagtatanong at buong puso ang pagsunod. Nang tanungin niya ang anghel, "Paano ito mangyayari gayong wala pa akong asawa?" Hindi ito kawalan ng pananalig gaya ni Zacarias. Gusto lang niyang maunawaan ang nangyayari. Hindi siya isang malayong pangitain na tila wala sa realidad. Isa siyang buhay na babae, may hininga, nakatapak sa lupa pero tinamaan ng misteryo.
Hindi inalis ng banal na pangyayari ang kanyang pagkatao, lalo lamang nitong pinalalim ang kanyang kamalayan, ngunit seryoso ang kanyang kinakaharap. Sa isang maliit na nayon, mabilis kumalat ang balita at marahas ang tsismis. Mabigat ang kaparusahan sa ilalim ng batas ni Moises. Ang pagiging buntis ng hindi kasal ay maaaring magdulot ng kahihiyan o kapahamakan. Ang kanyang dangal kaligtasan, lahat ay maaaring mawala. Gayunman, pinili niyang tumugon, pinili niyang maniwala, pinili niyang magpatuloy. At sa gitna ng takot, nagsimula ang isang bagay na walang hanggan. Ang unang mga buwan ng kanyang pagdadalang tao ay puno ng katahimikan, distansya at pag-aabang. Bumisita siya sa kanyang pinsang si Elizabeth na sa kabila ng katandaan ay nagdalang tao rin. Doon, malayo sa bulungan ng Nazaret, nahanap ni Maria ang kanyang tinig. Umawit siya ng isang awit, ang Magnificat, at doon ibinuhos ang kanyang kaluluwa. Pinupuri ng kaluluwa ko ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sabi sa Lucas, Kabanata 1, talata 46 hanggang 47. Hindi ito isang nakasulat na dasal, isa itong bukal ng damdamin mula sa isang taong alam na may higit siyang dala sa kanyang sinapupunan. Taglay niya ang buhay na pangako ng Diyos. Sa bawat yugto ng paglalakbay ni Maria, ipinapakita na ang Diyos ay kumikilos sa mga lugar na malayo sa liwanag. Ang pangakong ipinasa sa bawat salinlahi ay ngayon ay nananahan sa katawan ng isang batang babaeng tila walang halaga sa paningin ng mundo. Ipinanganak si Jesus hindi sa karangyaan kundi sa lamig ng isang sabsaban kasama ang mga hayop. Muli, ang kabanalan ay pumasok sa lugar na hindi inaasahan. Nang maging ina si Maria, nagpatuloy siya sa kanyang tahimik na paglalakad. Bukas ang mata at handang sumunod ang puso. Kahit dumating ang mga pastol at nagkwento ng mga anghel, hindi siya naghahangad ng pansin. Sa halip, iniingatan niya ang mga sandaling iyon sa kanyang puso. Ang tahimik na pagninilay na binanggit ng ilang beses sa Ebanghelyo ay tanda ng kanyang panloob na lakas. Pinagmamasdan niya ang lahat, nakikinig at dinadala sa puso ang bawat karanasan. Hindi niya kailangang maunawaan ang kabuuan para maniwala. Tahimik pero matatag ang kanyang tiwala. Habang kumikilos ang langit, siya ay naghahanda ng kumot at nagpapakain ng anak. At ang ganitong uri ng pagpapakumbaba ang nagtakda sa kanya bilang natatangi. Hindi siya kailanman nagtangkang kontrolin ang pangakong ibinigay sa kanya. Ang tanging sagot niya ay, oo, mabilis lumipas ang mga unang taon ni Jesus. Ilan lang ang binanggit sa Ebanghelyo, isang madali ang pagtakas papuntang Ehipto, ang pagkakatuklas kay Jesus sa templo, ang tahimik na taon sa Nazaret. Sa likod ng mga tagpo na natiling malapit si Maria, tumatahi, nagtuturo at nagbibigay ng tahimik na suporta. Bagamat ina siya ng tagapagligtas, nanatili siyang dikilala sa likod ng buhay na yon. Ngunit ang tila pagiging tago ay paghahanda pala sa kanya. Sa loob ng banal na katahimikan, unti-unti siyang hinubog para sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang landas. Ang mga taong dumadaan sa mga panahong walang nakakapansin ay kadalasang siyang tinatawag sa oras na pinakaimportante. Si Maria sa krusipiksyon, huling yugto ng kanyang pagkatawag. Ang tunog ng martilyo sa bakal, ang mahihinang bulong ng mga nanonood, ang amoy ng dugo at alikabok sa dapit hapon. Sa gitna ng kaguluhan sa Golgota, sa pagitan ng mga bantay at ng mga nagsisigawan, may isang taong hindi natinag. Hindi niya inilihis ang tingin, hindi nang hina ang kanyang katawan, nanatili siyang naroroon. Hindi lang bilang tagapanood, kundi bilang isang nakikibahagi sa bigat ng huling sakripisyo. Sa paanan ng krus, pinagmamasdan niya ang anak na minsan niyang pinasan sa sinapupunan.
Inakay niyang palaki, tinuruan noong bata pa. Ngayon, nakikita niya itong nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang tanging tala na binanggit siya sa sandaling ito, nakasaad, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Mariang asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Juan Kabanata 19, talata 25. Umiiyak ang iba, ngunit walang nabanggit na luha o sigaw mula kay Maria. Ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng malalim. Hindi siya tumakbo, hindi siya naglaho sa gitna ng karamihan. Nanatili siya. Ang parehong lakas na nagtulak sa kanyang magsabi ng o sa anghel, ang siyang nagpapatatag sa kanya sa paanan ng krus. Sa sandaling iyon, siya ang buhay na katuparan ng isang propesya na matagal nang nakalimutan, binigkas sa templo. Nang una niyang iniharap si Jesus doon, tumingin sa kanya si Simeon at sinabi, "Isang tabak ang tutusok din sa iyong puso." Lucas Kabanata 2, talata 35. Noon buhat niya ang sanggol na balot sa tela. Ngayon, ang kanyang puso ay puno ng sakit na walang katumbas. Natupad na ang propesiya. Sa teolohiya, kadalasang si Kristo ang sentro ng krus, gaya ng nararapat. Ngunit kung hindi natin mapansin ang babaeng nakatayo sa ilalim ng krus, may nawawala sa lalim ng pangyayari. Nandoon si Maria hindi dahil sa pagkakataon. Sa isa sa huling hininga ni Jesus, nagsalita siya kay Maria at kay Juan. "Babae, siya na ang anak mo, at sa alagad, siya na ang ina mo." Juan Kabanata 11, talata 26 hanggang 27. Hindi lang ito mga salitang puno ng damdamin, isa itong espiritual na pagpapasa. Bagamat malapit si Juan kay Jesus, kumakatawan din siya sa higit pa. Sa sandaling iyon, siya ang larawan ng magiging sambayanan ng pananampalataya. Sa pagtitiwala ni Jesus kay Juan para alagaan ang kanyang ina, isang malinaw na guhit ang inilagay sa pagitan ni Maria at ng lahat ng susunod na tagasunod niya. Hindi siya binigyan ng kapangyarihan o ginawang pinuno. Hindi siya lumabas sa mga pampublikong tungkulin. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang tahimik na papel bilang ina sa espiritu ay naging sagrado. Para bang bumulong ang langit, ang babaeng tumanggap sa simula ng kaligtasan ay siya ngayong tagapangalaga ng bunga nito. Ang titulong Maria, Ina ni Jesus, ay nagsimulang magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi na lang siya ang nagluwal sa kanya. Naging bahagi siya ng espiritual na misyon, hindi bilang tagapamagitan gaya ng itinuro ng ilang doktrina sa kalaunan, kundi bilang isang taong tumahak sa parehong sakit at tagumpay ni Kristo. Ang dati niyang ibinigay, ang kanyang katawan, tiwala at pagsuko ay natupad sa pamamagitan ng kanyang tahimik na presensya sa ilalim ng krus. Hindi niya sinubukang pigilan ang alay na inihahandog. Tinanggap niya ito. Tahimik ang sandali, ngunit napakabigat. Bumagsak ang kadiliman sa buong lupain. Ang kurtina sa templo ay malapit ng mapunit. Ang mga huling hininga ng mga naghihingalong tao ay pumupuno sa hangin. At sa gitna ng lahat, isang ina ang nakatingin habang naghihirap ang kanyang anak. Ayon sa paniniwalang Kristiyano, si Jesus ang kordero ng Diyos, ang walang dungis na alay para sa sangkatauhan. At sa ilalim ng batas ni Moises, kailangang maging dalisay ang kordero ng Paskwa, nakabukod at nasuri. Si Maria, nakilala siya mula pa bago ipanganak, ang nakakaalam na wala siyang bahid ng kasalanan. Walang inang handang mawalan ng anak, lalo na ang isang inang matagal nang may kutob na taglay ng anak niya ang misteryo ng Diyos. Naranasan ni Maria ang mensahe ng anghel, ang tuwa ni Elizabeth, ang pagdalaw ng mga pastol, ang pagtakas patungong Ehipto at ang kakaibang araw sa templo. Lahat ng mga sandaling iyon ay tila sumabog sa tanawing ito ng pagdurusa. Dati niyang binigyan ng buhay ang katawan na iyon, ngayon ay nasasaksihan na lamang niyang ito ay unti-unting nawawala.
Sa tradisyong Hudyo, mahalaga ang papel ng isang ina sa paghubog ng kaluluwa ng anak. Siya ang nagtuturo magsalita, maglakad at manampalataya. Sa pamamagitan ng mga kwento at awit, ipinamamana niya ang mga pangako ng Diyos. Hindi lang pinalaki ni Maria ang anak ng Diyos. Ginabayan niya ito sa kasulatan, sa panalangin at sa pananampalataya. Ang salitang naging laman ay pinangalagaan muna ng kanyang pag-aaruga. At nang marinig niyang sinabi ni Jesus na, "Tapos na," alam niyang natapos na rin ang kanyang misyon bilang ina. Ngunit wala siyang sinabing pamamaalam. Walang huling salita, kundi ang kanyang presensya. Nanatili siyang matatag, nakasandig pa rin sa pananampalatayang dala niya mula pa sa Nazaret. Habang ang iba ay nagsitakas, siya ay nanatili. Ang babaeng nasa simula ng kwento ay naroroon din sa huling kabanata. At sa ganito, unti-unting lumalabo ang kanyang gampaning nakikita. Sa mga sumunod na araw, hindi si Maria ang umangat bilang pinuno ng mga apostol. Wala siyang ipinangaral. Hindi siya naging sentro ng kwento ng Ebanghelyo, ngunit may nangyaring hindi kita sa mata sa paanan ng krus. Ang parehong babae na minsang nagsabing "O" sa pagdadala ng Diyos sa kanyang sinapupunan ay muli ngayong nagsabing "Oo" ngayon naman sa pagbitiw. Wala siyang binigkas pero nagsalita ang kanyang mga mata. At sa paningin niyang iyon, humarap siya sa susunod na pangako. Si Maria at ang kadalasang nakakalimutang Pentecostes. Matapos ang libingan, dumating ang katahimikan. 3 araw ng dilim. 3 araw ng lumbay na bumalot sa mga dating nanampalataya. Ngunit pagdating ng linggo at wala na ang bato sa libingan, nakita ni Maria na mas matalino na ngayon at hinubog ng panahon ang hindi pa kayang tanggapin ng marami. Buhay siya at doon nagsimula ang isang ganap na panibago, hindi lang para sa mga tagasunod ni Jesus, kundi para rin kay Maria. Ang babaeng naniwala mula pa sa simula ay muling inanyayahang maniwala. Ngayon naman sa hindi na nakikita, sa kung anong darating pagkatapos ng kaluwalhatian. Taliwas sa inaakala ng iba, hindi nawala si Maria pagkatapos ng krusipiksyon. Naglakad siya patungong silid sa itaas, pumasok sa lugar na puno ng alaala at sumama sa pagsisimula ng bagong kabanata. Doon, naghintay siya. Wala tayong masyadong nalalaman. Walang naitalang pangangaral mula sa kanya. Walang himala o tanda na sumunod sa kanya. Isang linyang puno ng kahulugan lamang ang naisulat. Lagi silang nagkakaisa sa pananalangin kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Gawa Kabanata 1, talata 14. Hindi ito basta banggit lamang. Si Maria na minsang naging bahagi ng himala ng pagkakatawang tao ng Diyos ay naroroon ngayon sa pagsilang ng simbahan. Wala siyang hawak na kapangyarihan pero puno ng kahulugan ang kanyang papel. Lagi siyang naroroon. Nang ibuhos ang banal na espiritu, hindi lang ito sa 12 alagad bumaba. Sabi sa kasulatan, at silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu. Gawa Kabanata 2, talata 4. Kasama si Maria roon, ang babaeng minsang tumanggap sa espiritu upang magdala ng buhay sa mundo ay muling tinanggap siya ngayon upang masaksihan ang pagsilang ng espiritual na kilusan na magbabago sa daigdig. Ang silid na iyon ang parehong lugar kung saan ginanap ang huling hapunan. Sa loob ng pamilyar na mga pader na iyon, sa gitna ng mga alaala, natupad ang pangako. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko. Gawa Kabanata 1, talata 8. Narinig ni Maria ang ugong ng hangin. Nakita niyang lumapag ang mga apoy sa ulo ng mga nagtipon. Naramdaman niyang may nagbago sa paligid. Ngunit hindi siya lumapit upang magsalita. Hindi siya namuno.
Hindi siya naghanap ng pansin, nananalangin siya at mahalaga ang detalyeng iyon. Ang pagsilang ng simbahan ay hindi nag-umpisa sa kapangyarihan o posisyon kundi sa tahimik na paghihintay, hindi sa mga titulo kundi sa pagsuko. At si Maria ang refleksyon nito. Alam niya kung paano maghintay sa tamang oras ng Diyos. Hindi siya nagmamadali at hindi siya humihingi ng spotlight. Ang parehong espiritong humubog kay Jesus sa kanyang sinapupunan ay siyang humubog ngayon sa kanyang katawan, ang simbahan, sa harap mismo niya. Ang tagpong ito, bagamat malalim, ay madalas nakakaligtaan ng tradisyon. Kadalasang napupunta ang pansin kay Pedro at sa kanyang matapang na pangangaral sa libu-libong naniwala sa mga dilang apoy na humanga sa karamihan. Ngunit sa likuran ng lahat, nandoon si Maria. At ang kanyang tahimik na presensya ay nagsisiwalat ng isang napaka-espiritual na katotohanan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang naitatayo sa mga kahangahangang gawa, kundi sa matapat na pananalig na kadalasang hindi nakikita. May naniniwalang ito na ang huling kabanata ng misyon ni Maria. Wala na siyang nabanggit sa natitirang bahagi ng Bagong Tipan, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang kinalimutan siya, kundi natapos na ang kanyang layunin. Ang babaeng minsang nagdala sa anak ng Diyos sa mundo ay ngayoy nasaksihan ng kabuuan ng misyong iyon. Ang katawan na minsang kanyang inalagaan ay ngayoy nasasaksihan niyang isinisilang muli sa anyo ng simbahan, sa apoy at katotohanan. Noong unang panahon, ang presensya ng Diyos ay pumuno sa toldang tipanan. Nang matapos ni Solomon ang templo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba gaya ng ulap. Ngunit sa Pentecostes, ang parehong kaluwalhatian ay bumagsak, hindi sa gusali kundi sa mga tao. At si Maria na minsang tinawag ni Elizabeth na pinagpala, ay bahagi na ngayon ng bagong tahanan ng Diyos, isang templong hindi gawa sa bato, kundi sa mga pusong binago. Ang kanyang presensya sa silid na iyon ay tumutugon din sa isang mahalagang tanong. Ang unang mga tagasunod ni Jesus ay hindi sumamba kay Maria, iginagalang siya. Ngunit ang ipinapakita ng kasulatan ay isang babae na ang pananampalataya ay totoo, isinasabuhay at bahagi ng komunidad. Hindi siya nag-isa, hindi siya nag-angkin ng kapangyarihan. Nanatili ang kanyang lakas sa kanyang pagsuko at ang tahimik na pananalig na iyon ang naging binhi para sa bawat salinlahi. Ang babaeng minsang nagtago ng mga salita ng anghel sa kanyang puso ay ngayoy nasasaksihan kung paano ito lumalaganap sa maraming tinig at bansa. Ang piniling magdala ng salita sa katahimikan ay naroroon sa simula ng bagong panahon, isang panahon ng pangangaral, kababalaghan at matapang na pananampalataya. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang mismong buhay ay nagsasalita na at ito ang kagandahan ng kanyang huling paglitaw sa kasulatan, isang lakas na hindi sumisigaw kundi nananatiling matatag, walang pamamaalam, walang papuri mula sa mundo. Lumalabas si Maria sa kwento gaya ng pagpasok niya rito, sa pamamagitan ng mahinahong pagtawag at hindi matinag na pananalig. At muli ang kanyang tahimik na presensya ang bumubukas sa susunod na bahagi ng kwento, sapagkat may mga katotohanan na hindi kailangang ipaliwanag, kundi isabuhay. Sa Nazareth man, sa Jerusalem, o marahil sa Efeso, hindi na muling lumitaw si Maria sa tala ng Biblia matapos ang Pentecostes. Ang parehong babaeng nakaranas ng hiwaga ng pagkakatawang tao, tumayo sa paanan ng krus, nasaksihan ng muling pagkabuhay, at nanalangin kasama ng simbahan sa simula nito ay unti-unting lumabas sa pahina. Gaya ng liwanag ng kandila, dahan-dahang kumikislap, ngunit patuloy na nagbibigay liwanag sa dilim. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ng kasulatan ay hindi pagkalimot. Isa itong tanda ng sagradong paggalang. Ngunit ang kawalan ng malinaw na detalye sa Biblia ay nagbukas
ng isa sa mga pinakadakilang tanong sa kasaysayang Kristiyano. Paano nagtapos ang buhay ni Maria? Inilibing ba siya gaya ng iba? Bumalik ba ang kanyang katawan sa alabok ng lupa? O may nangyaring lampas sa pagkaunawa ng tao, isang bagay na masyadong malalim para ilarawan ng salita? Dahil hindi inilalarawan ng Biblia ang kanyang pagpanaw, maraming tradisyon ang unti-unting nabuo sa paglipas ng mga siglo. May mga payak, may mga puno ng paghanga. Lahat ay nagtatangkang sagutin ang parehong hiwaga. Ano ang naging wakas ng babaeng minsang nagdala sa anak ng Diyos? May 3 lugar na madalas itinuturing na sentro ng paghahanap na ito. 3 lugar kung saan damang-dama pa rin ng mga mananampalataya na may ibinubulong ang lupa. Bawat isa'y may dalang alaala, pag-asa at bakas mga pahiwatig kung paano maaaring naisulat ang huling kabanata ni Maria. Ang una ay sa Jerusalem, ang sagradong lungsod ng pagsamba at paghahandog. Malapit sa hardin ng Getsemani sa paanan ng bundok ng mga Olibo, naroon ang 100 taong lumang libingan na kilala bilang libingan ng Birhen. Ayon sa tradisyong silanganin, mapayapa raw na namuhay si Maria sa kanyang huling mga araw at doon siya inilibing. Sinasabing naroon ang mga apostol upang parangalan ang kanyang buhay. Makikita roon ang sinaunang mosaiko, mga lumang imahen at malamig na batong pader, mga palatandaan ng matagal ng debosyon. Ngunit ayon sa mga lumang kwento, nang buksan muli ang libingan, wala na roon ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang kawalan, hindi ang presensya, ang nagsalita. Isang libingang walang laman, tahimik na kapareho ng muling pagkabuhay o marahil isang katahimikang piniling huwag gambalain ng pananampalataya. Ang pangalawang kwento ay umaabot sa Efeso na ngayon ay bahagi ng bansang Turkey, isang rehiyong may banayad na mga burol at mga labi ng sinaunang Roma. Malapit sa daang dating tinahak ni Pablo, may isang simpleng bahay na bato na papalibutan ng mga punong sipres at malamig na simoy. Simula pa noong ika-4 na siglo, maraming naniniwalang dinala ni Juan, ang alagad na minamahal, si Maria pagkatapos ng huling salita ni Jesus sa krus. Sa lugar na ito, tahimik daw siyang namuhay sa panalangin, malayo sa mata ng mundo. Malalim ang ugat ng tradisyong ito sa mga silangang Kristiyano at sinundan pa ito ng mga mistikong pangitain. Hanggang ngayon, libo-libo ang umaakyat sa burol ng Efeso. May dalang paggalang, may dalang pagkamangha, may dalang pag-asa at sa huli bumabalik tayo sa pinagmulan sa Nazaret, ang maliit at pamilyar na nayong saksi sa kanyang kabataan. Doon niya unang narinig ang salita ng anghel at nagsabing oo. May naniniwalang pagkatapos ng lahat ng kanyang paglalakbay, bumalik si Maria sa kanyang tahanan. Sa simpleng anyo ng lumang bahay, maaring doon nagtapos ang kanyang buhay. Wala mang nahukay na labi o labi ng gusali, ang kwentong ito ay higit na umaabot sa damdamin kaysa kasaysayan. Isang pagbabalik sa lupang tumangkilik sa kanyang pagkabata. Isang kwentong nagsimula at nagtapos sa parehong tahimik na sulok ng mundo. Walang natuklasang libingan o sagradong labi ni Maria sa Nazaret, ngunit marahil bahagi rin iyon ng kasagutan. Nagsimula ang kanyang buhay sa katahimikan at marahil ay doon rin siya muling bumalik sa huling sandali. Ang 3 tradisyong ito ay hindi nagtatalo. Sila'y magkakaugnay. Bawat isa ay may dalang natatanging salamin ng pananampalataya at alaala. Ang Jerusalem ay tila sagradong pamamaalam, isang huling hantungan malapit sa alingawngaw ng pasyon. Ang Efeso ay tila espiritual na pagre-retiro, buhay sa pananalangin at presensya ng Diyos. Ang Nazaret ay pagbabalik sa ugat, sa kasimplihan, sa mismong lupa na humubog sa kanya. At ang kamangha-mangha ay wala ni isa sa mga kwentong ito ang sapat para magdeklara ng tiyak na katotohanan.
Ang natitira ay ang misteryo at ang misteryong iyon ay hindi nagpapahina sa kanyang kwento. Sa halip, pinapalalim nito ang sagradong lalim. Maaring hindi natin kailanman malalaman kung saan binigkas ni Maria ang kanyang huling hininga. Ngunit ang kawalang katiyakan na iyon ay hindi nagpapatahimik sa kanyang presensya. Ang kanyang pamana ay hindi nakatali sa isang libingan. Ito'y nabubuhay sa espiritual na epekto na tumawid sa panahon. Ang ina ng Mesiyas ay walang iniwang katawan, walang sinulat, walang bantayog. Tanging isang buhay na tandang-tanda ng pagsuko, katahimikan at di matitinag na pananampalataya. Sa kasulatan, madalas sa mga nakatago naroroon ang pinakamatinding kilos ng Diyos. Si Moises, matapos ang kanyang tungkulin, ay inilibing ng Diyos sa lugar na walang nakakaalam. Si Elias ay dinala sa langit sa katahimikan. At si Jesus, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, ay hindi rin nag-iwan ng katawan, tanging mga maayos na tiniklop na tela. Hindi palaging may engranding palatandaan ang langit sa katapusan. Minsan ay tahimik lang itong tumatanggap. Minsan ay kusa itong naglalaho sa katahimikan. Marahil ganun din kay Maria. Mula sa pananaw ng pananampalataya, ang eksaktong lugar ng kanyang libingan ay hindi naaapektuhan ang sentrong mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit ang kakulangan ng linaw tungkol sa kanyang katapusan ay nagdadala ng mas malalim na paalala. Ang kanyang kadakilaan ay hindi sa kung saan siya namatay, kundi kung paano siya namuhay. Hindi sa pagkilala kundi sa pagtitiwala. Hindi sa lantad na kaluwalhatian kundi sa nakatagong simula. At para sa pananampalataya, sapat na iyon. Hindi laging kailangan ng katiyakan. Ang kailangan ay direksyon. Sa paglipas ng mga siglo, may mga simbahang itinayo sa bawat lugar na pinaniniwala ang huling tahanan ni Maria. May mga pilgrim na nagtungo ron ng may pag-asa, may mga historiador at teologo na nagtangkang buuin ang huling araw niya. Ngunit wala ni isang ukit, batong may pangalan o palatandaan na ganap na nakapag-angkin sa kanya. Sapagkat marahil, kapag ang langit ang siyang nagsara sa isang bagay, hindi na ito kayang buksan ng lupa. At kaya si Maria na pumasok sa kwento sa isang tahimik na oo, ay lumabas din ng ganoon, may banayad na hakbang gaya ng isang taong natapos na ang kanyang misyon at tahimik na bumalik sa katahimikan kung saan siya unang nagmula. Ngunit kahit sa kanyang kawalan, may bagong anyo na unti-unting nabubuo. Isang tahimik na hudyat ng huling panahon, isang alingawngaw mula sa sinaunang nakaraan, sapagkat marahil ang paglisan ni Maria ay hindi katapusan, kundi simula ng isang mas dakilang bagay, sa pagitan ng sinaunang tradisyon at matagal ng pag-asa. Bago tayo magpatuloy, kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso, maaari mo itong i-like, magkomento at i-share. At huwag kalimutang mag-subscribe. Tuloy tayo. Si Maria ay pumasok sa sagradong kwento ng may kababaang loob, tahimik, hindi napansin, lubos na makatao. At ngayon siya'y unti-unting nawawala sa mga pahina ng bagong tipan na may parehong banayad na espiritu. Walang naitalang kamatayan, walang binanggit na libing, walang pamamaalam, tanging katahimikan. At sa katahimikan iyon nagsimulang makinig ang unang simbahan. Sa paglipas ng henerasyon, may mga tinig mula sa labas ng opisyal na kasulatan na nagsimulang magbahagi ng isang bagay na hindi tahasang sinabi ng Ebanghelyo, ang dormisyon ng Birheng Maria. Sa teolohiya ng silangang simbahan, ang dormisyon ay hindi simpleng pagpalit ng salitang kamatayan. Ito'y nagpapahiwatig ng isang mas mataas na bagay. Hindi nito itinatanggi ang realidad ng kamatayan, kundi kinikilala ito bilang mapayapang pagpanaw, isang pagtulog sa bisig ng Diyos. Para sa mga unang mananampalataya, ito ang pinakamarangal na paraan upang tukuyin ang huling sandali ng babaeng minsang nagdala sa salita ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang paniniwalang ito.
May mga sulat gaya ng Transitus Mariae, hindi bahagi ng Biblia, pero iginagalang ng marami na naglalarawan ng mga pangitain ng mga anghel na sumundo sa kanya, mga apostol na nagtipon sa kanyang tabi, at maging ang kwento ng kanyang katawan na hindi na natagpuan matapos ilibing. Puno ng simbolo at talinghaga ang mga salaysay na ito, ngunit may dalang isang malalim na katotohanan, na minamahal ng Diyos ang mga pinili niyang magdala ng kanyang kaluwalhatian. Sa Ebanghelyo, ang katawan ni Jesus ay muling binuhay sa kaluwalhatian matapos ang pagkabuhay na muli. Bumalik siya sa langit bilang tagumpay laban sa kamatayan. Ngunit paano naman ang katawan ni Maria? Hindi siya ang tagapagligtas, ngunit buong-buo niyang ibinigay ang sarili sa kanyang misyon. Maaari bang ang ganitong buhay ay basta na lamang matapos at malimutan? Ang katotohanang walang libingan ni Maria na tiyak ang lokasyon ay nagpapatibay sa daan-daang taong pag-asa, na hindi siya muling binuhay gaya ni Kristo sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi iniakyat, hindi dahil sa banal na kalikasan, kundi sa biyaya ng Diyos. Ang ideyang ito ay nanatiling buhay bilang isang sagradong pag-asa. Ito ang naging pundasyon ng kapistahan ng Dormisyon na ginugunita ng silangang simbahan sa loob ng maraming siglo. Sa parehong diwa ng pag-asa, idineklara naman ng kanlurang simbahang Katolika ang isang solemne at matatag na paniniwala, ang dogma ng pag-aakyat. Ayon dito, ang Imakuladang Ina ng Diyos, si Maria na nanatiling birhen, ay inaakyat buong katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng langit sa pagtatapos ng kanyang buhay sa lupa. Hindi nito sinusubukang ipaliwanag kung paano o kailan ito nangyari. Wala itong inaalok na iskediul o paglalarawan ng pangyayari. Sa halip, tahimik nitong pinagtitibay ang matagal ng sinasabi ng pananampalataya, hindi iniwan ng walang hanggan si Maria. Mula sa pananaw ng teolohiya, ang paniniwalang ito ay mas malalim kaysa sa una nitong anyo. Sa Lumang Tipan, may dalawang kapansin-pansing halimbawa ng katulad na pag-alis. Si Enoch na lumakad na kasama ng Diyos at bigla na lamang nawala, Genesis 5:24, at si Elias na iniakyat sa langit sa isang ipo-ipo, 2 Hari 2:1. Wala sa kanilang dalawa ang namatay sa karaniwang paraan. Wala ni isa ang nabulok. Pareho silang pinarangalan ng Diyos dahil sa kanilang malalim na ugnayan sa Kanya. Sa liwanag nito, ang pag-aakyat kay Maria ay nagiging pagpapatuloy ng isang pamilyar na tema sa Biblia. Itinataas ng Diyos ang mga lumalakad ng malapit sa Kanya. Isa pang makapangyarihang paghahambing ay ang kaba ng tipan. Sa sinaunang Israel, ito ang pinakabanal na bagay sa tabernakulo. Taglay nito ang mga batong tabla ng kautusan, ang mana mula sa ilang at ang tungkod ni Aaron. Nang masira ang templo, ang kaban ay nawala at hindi na muling natagpuan. Sa aklat ng pahayag, isinulat ni Juan na nakita niya ang kaban ng tipan sa langit. Pahayag 11:19. At kaagad pagkatapos nito, inilalarawan niya ang isang pangitain, isang babaeng nababalutan ng araw. Iyan ay nasa Kabanata 12. Para sa maraming unang Kristiyanong tagapagturo, hindi raw ito isang simpleng pagkakataon. Si Maria ay nakita bilang bagong kaban, hindi gawa sa ginto o kahoy, kundi hinubog sa pananampalataya at pagsunod. Hindi siya nagdala ng mga batong kautusan, kundi ng buhay na salita ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Kung ang unang kaban ay kinuha at itinago ng Diyos, bakit hindi rin ang huling isa? Kung ang sinaunang simbolo ng kaluwalhatian ay pinalibutan ng hiwaga, marahil ang babaeng nagdala ng buhay na Diyos ay dinala rin sa parehong misteryo. Kaya ang dormisyon ni Maria ay hindi lamang tungkol sa kung paano siya namatay. Isa itong mensahe tungkol sa kung ano ang kasunod. Itinuturo nito ang ating paningin sa pangakong ibinigay sa lahat ng tapat.
Isang araw, isinulat ni Pablo, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Segundo Timoteo 2:11, si Maria bilang unang naniwala nang hindi pa nakakakita, unang sumunod ng buo, ay naging halimbawa ng kung anong naghihintay sa bawat mananampalataya. Ang kanyang pagpanaw na balot ng katahimikan ay hindi pamamaalam ng dalamhati. Ito ay isang matagumpay na pagtawid. Ang katawan na minsang nagpasuso kay Jesus, tumakas sa panganib, lumuhod sa panalangin, umakyat sa maalikabok na burol, tumanggap ng sakit, at yumakap sa anak na patay sa paanan ng krus, ay ngayon nasa kapahingahan. Hindi dahil tapos na ang kanyang kwento, kundi dahil natupad ang pangako. At sa sagradong kapahingahang iyon, siya ay inakyat. Ang hindi nakikita ay muling nakipagtagpo sa walang hanggan. Ngunit kahit sa kanyang kapahingahan, hindi nawala ang kanyang impluensya. Ang babaeng minsang pumikit dito sa lupa ay nagsimulang muling magpakita sa mga panaginip, sa mga alaala, sa mga sagradong pagninilay. At sa puso mismo ng huling aklat ng Biblia, isang bagong pangitain ang lumitaw, sapagkat ang kanyang pisikal na pagkawala ay hindi wakas ng kanyang simbolikong layunin. Siya ay bumalik hindi sa katawan kundi sa liwanag, ang babaeng nababalutan ng araw bilang simbolo o marahil higit pa. Patuloy ang pag-ikot ng panahon, ngunit may ilang larawan na hindi pinapayagang kumupas. Para bang ang langit mismo ang tumatangging lumimot sa gitna ng kulog at unos ng pahayag. Sa pagitan ng tunog ng trumpeta, kakaibang nilalang at banal na paghatol, isang figura ang lumilitaw, hindi bilang banta kundi bilang tanda. Sa gitna ng kaguluhan ng wakas, habang yuyuko ang mundo sa bigat ng kasalanan, isang babae ang lumilitaw. Nakasuot ng araw, may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at korona ng 12 bituin sa kanyang ulo. Ang pangitain ay malinaw, isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw, may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at may korona ng 12 bituin. Siya ay buntis at sumisigaw sa sakit habang nanganganak. Pahayag 12, 1-2. Ngunit sino ang babaeng ito? Isa lang ba siyang talinghaga, simbolo ng pag-asa? O maaaring siya ay maluwalhating larawan ng batang babae mula Nazaret na minsang nagsabing oo sa Diyos? Hindi kailaman nagbigay ng iisang sagot ang simbahan. Mula pa noong unang panahon, 3 interpretasyon ang magkakasamang tinanggap. May nakakita sa kanya bilang Israel, ang hinirang na bayan na pinagmulan ng Mesiyas. Ang iba'y nagsasabing siya ang simbahan, ang katawan ng mga tinubos na nagdurusa upang ipanganak ang bagong buhay. At marami ang naniniwala na dahil ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay malinaw na si Jesus, ang babae ay si Maria. Ngunit ngayon, hindi na ang batang tagong babae mula Galilea. Ngayon siya'y isang makalangit na figura, maningning at walang hanggan. Bawat pananaw ay may hatid na katotohanan. Ang Israel ang nagpanatili ng pangako. Ang simbahan ang nagdadala ng kaharian. At si Maria sa kanyang natatanging tawag ay sumasalamin sa dalawa. Anak siya ng Israel. At sa espiritual na pananaw, ina rin siya ng simbahan. Minsan niyang isinilang si Kristo sa kasaysayan. Ngayon, sa pangitain ng pahayag, isinisilang ang katuparan ng kanyang unang pagsunod. Ngunit ang pangitaing ito ay hindi tahimik. Ito ay labanan. Sinabi pa sa pahayag, isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang malaking pulang dragon, may 7 ulo at 10 sungay. Pahayag 12:3. Habang naghahanda ang babae na manganak, ang dragon ay nag-aabang upang lamunin ang sanggol. Hindi ito simpleng kwento, ito ay digmaan, isang labanan sa kalawakan, isang sagupaan ng kabutihan at kasamaan na hindi lang sakop ng mundo kundi ng walang hanggan. At kahit nasa kaluwalhatian na, ang babae ay nagdurusa, siya'y sumisigaw, tumakas sa ilang,
Binigyan ng mga pakpak ng agila upang makaligtas, pinaalagaan, hinabol, ngunit hindi naabot. Ipinapakita ng pangitaing ito ang malalim na katotohanang paulit-ulit sa kasulatan. Laging may lalaban sa layunin ng Diyos. Pero hindi ito kailanman mapipigil. Sa sandaling ito, si Maria bilang simbolo ng pagsuko at pananampalataya ay nagiging makapangyarihang larawan ng paniniwalang nananatiling matatag kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang 12 bituin sa kanyang korona ay hindi aksidente. Sa Biblia, ang bilang na 12 ay sagisag ng banal na kaayusan, tipan at pundasyon. 12 tribo ng Israel, 12 apostol, 12 pintuan ng makalangit na Jerusalem. Ang babae ay hindi lamang biktima ng galit ng dragon. Siya ang tagapagdala ng pangako ng Diyos, ang tagapangalaga ng tipan, isang ina na ang kwento ay hindi mabubura. Maging ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa ay may kahulugan. Sa sinaunang mundo, ang buwan ay sagisag ng oras, pagbabago at paulit-ulit na siklo ng buhay. Ang pagtindig sa ibabaw ng buwan ay nangangahulugang pagtaas sa takbo ng panahon sa pag-ikot ng gabi at araw, sa lahat ng pagbabago. Ang babae ay lampas na sa oras. Hindi na sakop ng panahon, hindi na nakakulong sa kasaysayan, isa na siyang tanda ng huling araw, isang pangitaing propetiko. Para sa maraming iskolar, kinakatawan ng kabanatang ito ang kaganapan ng tahimik na paunang ipinahiwatig ng buhay ni Maria. Itinakda niya ang simula ng plano ng Diyos. Isang planong ganap lamang mahahayag sa dulo ng lahat. Ang babaeng nababalutan ng liwanag ay hindi pumapalit sa buhay ni Maria. Kinukumpleto niya ito. Para bang sinasabi ng langit ang nagsimula sa isang payak na tahanan sa Nazaret, ngayoy nagliliwanag sa walang hanggan. Ngunit siya ba talaga iyon? Si Maria ba ang babaeng ito o ang simbahan o marahil si Israel o baka silang lahat pinag-isa sa isang pangitain? Ang pahayag ay may maraming antas. Ang ipinapakita nito ay hindi kailanman isa lang, puno ito ng kahulugan, simbolo at lalim. At ang kabanatang ito ay marahil isa sa pinakamisteryoso. Ngunit ang lahat tungkol sa babaeng ito, ang kanyang laban, liwanag at proteksyon ay tila napaka-personal. Hindi siya isang ideya lamang. May mukha siya, nakadarama siya ng sakit, may tangan siyang pangako. At ang batang kanyang isinilang, maliwanag ang sinasabi ng kasulatan, nanganak siya ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Pahayag 12, talata 5, walang duda, ang anak na ito ay si Kristo. Kaya oo, ang babae ay si Maria, ang nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit siya rin ang bayan na nagpahayag sa kanya, at siya ang sambayanang matagal nang naghihintay sa kanya. Ang masalimuot na pagkakakilanlan na ito, ang ginagawang tulay ang babaeng nabibihisan ng araw, isang tulay sa pagitan ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Pinagdurugtong nito ang dakilang kasaysayan ng kaligtasan mula Genesis, kung saan ipinangako na ang anak ng babae ang dudurog sa ahas, hanggang pahayag kung saan ang parehong babae ay hinahabol ng dragon. Hindi nagbago ang kaaway at hindi rin nagbago ang pangako. Sino man ang babaeng ito at maaring siya ay sumasalamin sa higit sa isang pagkatao, hindi siya nawala. Hindi siya natalo. Kahit siya'y tinutugis, siya'y iniingatan. Kahit siya'y tumatakas, siya'y pinapakain. At ang kanyang presensya sa langit ay patunay na ang plano ng Diyos ay nagpapatuloy, hindi naaantala. Ang hiwaga ng wakas ni Maria na dating inakalang tahimik na nagwakas sa kanyang dormisyon ay muling lumilitaw sa liwanag. Parang ayaw ng langit na tapusin ang kanyang kwento sa isang huling pangungusap, kundi sa isang tahimik na elipsis na tumuturo sa isang bagay na patuloy na nangyayari. Sapagkat kahit ang katahimikan sa kanyang wakas ay hindi sapat upang pigilan siyang muling lumitaw sa pinakapuso ng huling at pinakasagisag na pangitain ng Biblia.
Ito ang huling katahimikan ni Maria. Naroon siya nang halikan ng langit ang lupa. Dinala niya ang pangako sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang sakit ng panganganak. Tumayo siya sa templo, naglakad sa disyerto, nanatili sa paanan ng krus at naghintay sa panalangin sa silid sa itaas. Pagkatapos bigla siyang nawala, walang paliwanag, walang pamamaalam, walang parangal. Ang pangalang Maria na naging napakalapit sa unang bahagi ng kwento ni Kristo ay unti-unting nawawala sa teksto. Ngunit ang pagkawala na ito ay hindi isang pagkukulang. Ito ay isang katahimikang may layunin. Ang huling pagbanggit ng kanyang pangalan sa Biblia ay nasa Mga Gawa, Kabanata 1. Pagkatapos noon, nagsimulang mangaral ang mga apostol. Umunlad ang mga himala, ipinadala ang mga liham, kumalat ang pag-uusig, ngunit si Maria ay hindi na muling binanggit. Walang naisulat na katapusan sa kanyang buhay, walang detalye ng kanyang huling hininga, walang tala ng kanyang libingan. Ang mismong langit na minsang malinaw na nagpakilala ng kanyang papel ay biglang tumahimik. At marahil sa katahimikang iyon, matatagpuan ang pinakamalalim na katotohanan. Sa paraan ng Diyos, ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay kaganapan. Kapag ang isang tawag ay ganap na natupad, hindi na kailangan ng maraming salita. Natupad na ni Maria ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya. Mula pa noong simula, ang kanyang tugon ay lubos na kahandaan. Hindi siya nagpakitang gilas, hindi siya humiling ng pagkilala, hindi siya naghahangad ng katayuan. Inialay lang niya ang kanyang buhay. Nang ibinigay ng anghel ang mensahe, tinanggap niya ito. Nang itinaas ang kanyang anak sa krus, nanatili siya. Nang isinilang ang simbahan, naroon siya sa panalangin. At pagkatapos noon, siya'y tumalikod. At ang katahimikang iyon, higit pa sa anumang talumpati, ang nagsasabi kung sino talaga siya. Itinuturo nito na sa kaharian ng Diyos, ang walang hanggang epekto ay hindi nangangailangan ng pansin. Hindi hinangad ni Maria na mamuno. Hindi siya nagkampanya para sa impluensya sa mga apostol. Hindi siya gumawa ng mga tanda. Hindi siya nangaral sa mga tao. Ang tahimik niyang pag-alis sa kwento ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi sa kung ano ang kanyang ginawa pagkatapos ng kwento, kundi sa kung paano siya nagpasakop habang ito'y isinasalaysay. Hindi niya inilagay ang sarili sa gitna, si Kristo ang naglagay sa kanya roon. Ginawa niya ang daan para ang liwanag ay tuluyang tumutok sa anak, hindi sa kanya. At ang katotohanan iyan ay may malalim na mensaheng spiritual. Si Maria ay simbolo ng sangkatauhang tumutugon, tumatanggap, nakikibahagi, at saka umaatras kapag tapos na ang misyon. Hindi niya sinubukang tapatan ang kaluwalhatian ni Jesus. Sa halip, itinuro niya ang iba patungo rito. Katulad ni Juan Bautista na nagsabing, kinakailangang siya ay tumaas at ako'y bumaba. Juan 3:30. Si Maria ay namuhay ayon sa parehong katotohanan kahit hindi niya ito kailangang bigkasin. Ang buong buhay niya ay isang alay ng tahimik na pagsunod sa mas dakila kaysa sa kanyang sarili. At ang kapansin-pansin pa, kahit nawala siya sa isinatitik na kwento, hindi kailanman nakalimutan si Maria sa buhay ng simbahan. Hindi na natili ang kanyang alaala dahil sa mga makapangyarihang pananalita o dramatikong kilos, kundi sa paraang kanyang namuhay na may bukas na pananampalataya at pusong ganap na sumusunod. Ang kanyang pagkawala sa mga huling aklat ng Biblia ay hindi nagpapababa sa kahalagahan niya sa mga pinakakritikal na sandali ng pagtubos. Naalala si Maria hindi dahil sa mga tagumpay niya sa huli, kundi sa kung ano ang pinayagan niyang mangyari sa simula. Ang huling katahimikan niya ay tila salamin ng katahimikan sa pagtatapos ng lumang tipan. Kung paanong ang mga kasulatang Hebreo ay nagtapos sa ilang daang taon ng katahimikan bago dumating ang Mesyas, ganoon din nagtapos si Maria sa pananahimik, isang paghahanda ng puso
para sa bagong uri ng pananampalataya. Ang kanyang pag-atras ay hudyat ng isang paglipat. Hindi na ito tungkol sa sinapupunan, ito na ay tungkol sa Espiritu. Hindi na ito tungkol sa anak sa kanyang bisig, kundi si Kristo na nabubuhay sa kanyang bayan. Si Maria ay umurong nang ipanganak ang simbahan, ngunit hindi ito isang pag-urong sa kahihiyan, ito ay pag-angat sa layunin. Natapos na niya ang kanyang tungkulin. Ang iba'y naniniwala na ang tahimik niyang pag-alis ay kinakailangan upang hindi siya maging sentro ng debosyon. Maingat ang kasulatan sa paglarawan sa kanya. Itinataas siya ng may paggalang, ngunit lagi siyang inilalagay sa tamang papel. Pinararangalan siya ng labis, ngunit hindi kailanman lampas sa lugar na itinalaga ni Kristo mismo. Itinuturo sa atin ng karunungan ng Biblia ang espiritual na balanse. Si Maria ay dapat tularan, hindi sambahin. Isa siyang lingkod, hindi sentro. Isang huwaran ng pagsuko, hindi isang figura na dapat luhuran. Kahit si Pablo na nagbigay ng napakaraming pananaw tungkol sa simbahan at sa muling nabuhay na Kristo, ay hindi kailanman binanggit si Maria. Hindi dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil nagbago na ang focus. Tapos na ang panahon ng pagkakatawang tao. Si Kristo na muling nabuhay na ang sentro at si Maria na may biyaya ay umurong upang siya ang manatili. Ngunit ang hiwaga sa paligid niya ay hindi tayo iniiwan. Hindi na itala ang kanyang pagpanaw. Walang nakakaalam kung saan siya namahinga. Walang paglalarawan sa kanyang huling oras. At ang puwang na iyon sa kwento ay naging higit pa sa isang nawawalang detalye. Ito ay naging isang sagradong katahimikan, sapagkat sa pinakapuso nito, ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng higit pa sa 1,000 salita. Ipinapahayag nito na ang mga namumuhay para sa Diyos ay hindi kailangan ng palakpakan, na ang mga natapos na ang kanilang takbuhin ay hindi kailangang magpaliwanag. Ang tunay na kadakilaan ay madalas na nahahayag sa pag-alam kung kailan dapat umurong. Tinapos ni Maria ang kanyang paglalakbay kung paano niya ito sinimulan sa kababaang loob, tahimik na presensya, lubos na pagsuko at katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi isang wakas. Ito ay isang pintuan, isang daan patungo sa mga alingawngaw na patuloy na umaalingawngaw sa mga pinakapropetikong pangitain ng kasulatan. Sapagkat hindi tinatapos ng langit ang isang kwento nang hindi iniiwan ang isang huling tanda. Kapag piniling itago ng langit ang isang tao, hindi ito nangangahulugang kinalimutan siya. Hindi nagsulat si Maria ng mga liham, hindi siya nagtayo ng mga simbahan, hindi siya tampok sa huling mga kabanata ng mga ebanghelyo na gumagawa ng mga himala o naghahatid ng mga mensahe. At gayon paman, nananatili ang kanyang presensya. Tahimik, ngunit hindi maikakaila. Nakatago, ngunit nasa puso ng lahat ng bagay. Namuhay siya sa pagitan ng anino at liwanag. Hindi bilang bida sa entablado, kundi bilang pundasyong hindi nakikita na humahawak sa buong kwento. Hindi inilagay ng Biblia si Maria sa pedestal upang sambahin, ngunit hindi rin siya inalis. Gumagalaw siya sa tahimik na gilid ng banal na teksto, tulad ng isang ilog sa ilalim ng lupa na patuloy na nagpapalakas ng pananampalataya sa paraang hindi laging nakikita. Ang halaga niya ay hindi nasusukat sa mga ginawa niya sa bandang huli, kundi sa kung sino siya mula pa sa simula. Si Maria ang naging puwang kung saan nabuo ang pangako. Ang lugar sa pagitan ng salitang binigkas at ng salitang naging tao. At nang matupad na ang pangakong iyon, siya'y umurong. Gaya ng lumang templo na pinalitan ng Espiritu na ngayon ay nananahan sa mga mananampalataya, ang kanyang misyon ay nagbigay daan sa mas malawak na layunin. Kaya nananatili ang kanyang pamana. Hindi ito itinayo sa pagiging lantad, kundi sa pagtitiwala. Hindi siya pinili dahil sa kanyang katayuan o kakayahan. Pinili siya dahil binuksan niya ang kanyang sarili para sa plano ng Diyos, para sa anak ng Diyos. Ang bukas na puwang na iyon ang naging daan para pumasok ang kaluwalhatian sa mundo.
Sa mundong abala sa pamana, handa siyang makalimutan. Sa panahon na humihingi ng ebidensya, pinili niyang maniwala. At ang ganitong pananampalatayang hindi nakikita, walang pagkilala, walang palakpakan, walang pangangailangang mapansin, ang nagbibigay ng tunay na lakas sa kanyang kwento. Siya ang kinatawan ng lahat ng naglilingkod sa Diyos nang hindi naghahanap ng liwanag ng entablado. Yung mga pangalan ay hindi na isusulat sa mga aklat ng kasaysayan na hindi nangaral sa madla, ngunit patuloy na nagdadala ng pananampalataya sa bawat henerasyon. Ang teolohiyang Kristiyano ay tumutukoy dito bilang invisible discipleship, isang uri ng pagsuko na bumabago sa mundo, hindi sa magagarbong salita, kundi sa tahimik na presensya. Si Maria ang presensyang iyon. Sa bawat yugto ng buhay ni Jesus, nandoon siya, hindi sa gitna ng pansin, ngunit laging nasa likod ng pangako at hindi ito nagpapababa sa kanya. Sa halip, ito ang nagpapatingkad ng kanyang kahalagahan. Sa kaharian ng Diyos, ang mga nakatago ay madalas na pinakamahalaga. Minsan ay sinabi ni Jesus, ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa sa lihim ay gagantimpalaan ka. Mateo 6:6, namuhay si Maria sa lihim na lugar na iyon at ang kanyang gantimpala ay walang hanggan. Hindi gintong korona, hindi pagkilala, kundi isang papel sa pinakadakilang kilos ng pag-ibig ng Diyos na nakita ng mundo. Kapag sinusundan natin ang kanyang kwento, hindi tayo makakahanap ng mga talumpati o utos. Ang nasasaksihan natin ay mga kilos, hindi pagpapakitang gilas. Ang napapansin natin ay tapang sa gitna ng dalamhati. Higit sa lahat, ang isang babaeng pinili ang tahimik na pagsunod kaysa sa papuri, iyon ang tumatagal. Hindi ang mga salitang iniwan, kundi ang epekto na hindi kumukupas. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi natagpuan ang kanyang libingan. Bakit hindi isinalaysay ang kanyang huling mga araw, sapagkat may mga buhay na itinatago ng langit, hindi upang kalimutan, kundi upang ingatan. Gaya ng kaban sa panahon ni Jeremias, gaya ng katawan ni Moises na inalagaan ng Diyos, gaya ng mga kayamanang nakatago na siyang nagpapalakas sa templo mula sa loob. Ganon ang buhay na isinabuhay ni Maria, isang buhay na hindi nangangailangan ng pagkilala upang maging walang hanggan, isang buhay na hindi nakabatay sa mga nagawa kundi sa paniniwala. Isang buhay na kahit hindi nabanggit sa huling bahagi ng Biblia ay naging bahagi ng simula ng lahat ng sumunod. Sa ganitong paraan, tahimik man, ang kanyang impluensya ay patuloy na nagsasalita. Sa bawat kilos ng pagsunod, sa bawat oo na bumulong sa pananampalataya, sa bawat pusong tumutugon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong kalooban. Ang pinakadakila niyang epekto ay hindi sa mga salitang kanyang sinabi, kundi sa pagbibigay daan sa Diyos na magsalita sa pamamagitan niya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi umiikot sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa isang pusong bukas. Isang taong sumusunod kahit wala pang lahat ng sagot. Isang taong nagtitiwala, alam na may kapalit ang pagsunod. Hindi natapos ang kanyang papel sa kasulatan. Ito'y nagpapatuloy, paalala na madalas gumalaw ang langit sa katahimikan. Na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa mga taong sumasang-ayon nang hindi naghahanap ng pansin. Si Maria ay hindi Diyos at hindi nilalayong sambahin, ngunit hindi rin siya isang gamit lamang. Siya ay mahalaga, itinaas ng langit, pinili ng Diyos, at ang kanyang kahalagahan ay hindi kailanman nagpapababa sa kaluwalhatian ni Kristo. Sa halip, sa pagkilala sa kanyang pananampalataya, higit nating nauunawaan ang kapangyarihan ng kanyang dinala sa mundo. Lahat ng kanyang naranasan ay tumuturo sa iisang layunin, ang dalhin si Jesus sa mundo. At ang ihayag kung sino siya, yun ang pinakamatinding bahagi ng kanyang kwento. Hindi ito nagtapos sa kanya, nagtatapos ito kay Kristo.
At dahil nagwawakas ito sa Kanya, si Maria ay nagtuturo sa atin patungo sa Kanya. Sa pagtingin natin kay Maria, natututuhan natin kung ano ang ibig sabihin ng maniwala, magpasakop at ialay ang sarili ng buo. At iyan ay panawagan upang tayo'y kumilos. Dahil ang parehong pagpiling ginawa niya sa Nazareth bago dumating ang anghel ay naghihintay pa rin ngayon. Ito ay pagpiling bukas para sa bawat isa sa atin. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ni Jesus ang mga pusong handang magsabi, "Heto ako, mangyari nawa ang iyong kalooban." Ang parehong tagapagligtas na minsang nanahan sa sinapupunan ng isang batang babae ay nagnanais pa ring manahan sa mga pusong tumatanggap sa Kanya ng may kababaang loob. Kaya, ang sandaling ito ay para sa iyo. Kung may isang bagay sa kwentong ito na gumalaw sa puso mo, kung may naramdaman kang tawag na bumalik, magsimulang muli, muling kumonekta sa Diyos. Huwag mo na itong ipagpaliban. Huwag mong antalahin ang bagay na matagal nang ibinubulong ng langit. Kung ngayong araw ay nararamdaman mong kailangang bumalik kay Hesukristo dahil lumayo ka, o kung handa ka nang simulan ang bagong landas patungo sa buhay na walang hanggan, isulat mo sa mga komento, "Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang tanging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay." At kung ang mensaheng ito ay nakaabot sa puso mo, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video, pag-share nito at pagsusulat ng Amen sa komento upang maabot din ng iba. Naway patuloy na kumalat ang katotohanan ito sa mga taong patuloy na naglalakad sa dilim. Sapagkat ang lahat ng ibinahagi rito ay humahantong sa iisang bukal ng pag-asa. At ang liwanag na iyon ay hindi lamang simbolo, ito'y may pangalan, may kapangyarihan at siya'y buhay. Maraming salamat sa iyong presensya. Hanggang sa susunod na video.